Bago lumipad patungong Australia, pinangunahan muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang mahalagang aktibidad sa Basilan. Ito yung pag-decommission o pagwasak ng mga armas ng mga dating rebelde doon. At ayon sa Pangulo, hindi dito natatapos ang paggamit ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa isang pambihirang pagkakataon, isang pangulo ng bansa ang nanguna sa pag-decommission ng mga armas ng mga rebelde sa Basilan na nagbalik loob na sa gobyerno. Nitong Sabado ay tinunghayan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusuko ng daan-daang mga loose firearms ng rebel returnees. Isang hakbang na ayon sa presidente ay mahalaga para sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan sa lugar. When we talk about peace, it does not only mean the cessation of violence. What it also means is that we continue, that we, the national government and the local governments and the autonomous government, all work together to make sure that the livelihood and the progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict. And this is the most important thing. And that's why it is very significant also. I am the first president to be able to come here because this was ground zero in the time of the fighting. And so it is a very clear landmark on the progress that we have been making in bringing peace to southern Philippines. Bukod sa decommissioning, pinangunahan din ng Pangulo ang pagsira sa mga isinukong armas, kasabay ng panabangan sa kasanyahan o peace offering ceremony. Sa ilalim ito ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng pamahalaan na naglalayon na tuldukan ng paglipanan ng loose firearm at labanan ng mga krimen sa komunidad. Ayon sa Pangulo, ang ganitong pagsisikap ng gobyerno na makamit ang kapayapaan ay hindi lang para sa Basilan, kundi sa buong BARM. At may isa sa katuparan lang ang inaasam na kapayapaan at kaunlaran sa tulong na rin ng bawat komunidad. I am very happy to be here in beautiful, bountiful, and breathtaking Basilan. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Binigyang diin din ng Pangulo na dapat nang matigil ang armadong kaguluhan at ituon ang pagpapabuti sa mga lugar na naapektuhan ng gyera. Anya, mas mabuting tutukan ang pagpapabuti ng mga pamumuhay ng mga residente para mailayo mula sa impluwensya ng mga rebeldeng grupo. Sa katunayan, mismong ang Pangulo din ang namahagi ng livelihood assistance sa ilang rebel returnee. Bukod sa food packs, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng mga motorsiklo, bigas at fertilizer. Pinuri naman ng Pangulo ang kasanyahan o peace monument sa sumisip na sumisimboluan niya na hindi na babalik pa sa dati ang Basilan. Kinilala din ng presidente ang pagsisikap ng Basilan na sa kabila ng magkakaibang paniniwala ay mas pinili ang pagkakaisa. This is the kind of peace that draws strength from the free will of the people instead of commanding their allegiance by force. Basilan has arrived at this junction of its proud history because it refused to continue to be a place of violence. Samantala, bagaman malaki na ang pinagbago ng Basilan pagdating sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na dapat ding matugunan ng gyera para sa edukasyon at sa gandaan niya ng lokasyon ng Basilan, malaki ang potensyal ng lalawigan para makatulong sa food security ng bansa. Dito tiniyak ng Pangulo na kaisa ng Basilan ng national government para matupad ito. This makes Basilan no longer an island far south, but a very, very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future and fate are therefore intertwined with the nation's. Please be assured that we will play our role as the partner of Basilan's great leap forward. Matapos ang peace offering ceremony, nagtungo ang Pangulo sa 64th Infantry Battalion, kung saan binisita nito ang mga tropa roon at kinilala ang kanilang tapang at ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Kenneth Pasyente,
Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.